Good morning. Good morning po. So, isang mapagpalang baga sa ating lahat. Amen. Ako sa William Today, kahit na medyo late na, Merry Christmas and advance prosperous New Year. So, napakahalaga po ng pagbati. Napakahalaga na nagkakaroon tayo ng connection sa bawat isa. At alam natin na kapag binabati tayo ng maganda, di ba? Nababago yung pakiramdam natin. At yun usual ng mga bati na ginagawa natin, kumusta ka? Di po ba? Pero kapag binabati mo ng God bless you, ang kausap mo, God bless kapatid, no? Parang nababago yung sitwasyon, yung iniisip niya, yung mga dinadala niya, nagkakaroon ng pagbabago. Amen? Kaya sa bagang ito, batiin niyo yung katabi niyo ng God bless you. 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 Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang pinagmumulan ng mga pagpapala sa buhay natin? Amen. In everything. Amen? Hindi po rin natin palakpak. He is the sources of everything. No, lahat ng bahagi ng buhay natin, sa lahat ng mga ginagawa natin, ano man yung profession mo, ano man yung mga bahagi ng yung mga ginagawa, ang Diyos ay kasama mong gumagawa. Amen. And He is the most important source of all blessings. Amen. So, kayo ba? Ano ba yung mga natatanggap ninyo na pagpapala? So, nung Christmas ay maraming nalungkot because of rain. Diba? Maraming hindi makalabas, maraming hindi makapunta doon sa kanilang mga ninong at nina. Pero, hindi naman yun yung dahilan ng Kapaskuhan. Amen. Amen? Bahagi yun ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, yung giving. Kaya ang sabi ng Panginoon, it's more blessed to give than to receive. Amen. So, sino po dito yung nag-release nung Christmas? Ano? Sino po dito yung nag-release ng mga papasko, ng gifts, ng iba't ibang mga kaloob? Pero, meron po tayo nakalimutan yung gratefulness natin sa Panginoon. Di po ba? So, marami ay busy going around from one place to another, no? Punta ng mall, punta ng restaurant. Masarap kumain, masarap magdala. Pero sa lahat ng ito, ang Diyos ay gumagawa. Amen. At kinakailangan natin ipagpasalamat, no, ang lahat ng bagay nito. Amen? So God is just the ultimate source of all blessings, and blessed is the person who receives. Amen. So, kinakailangan mabuhay tayo according to the will of God. Sabi mga doon sa isang bata na lumapit sa akin, sabi niya, Bishop, Lolo Bishop, sabi niya sa akin gano'n, maaari po ba akong tumugtog ng drum set? So, nakaka-amaze, di po ba? Yung maliit na bata, ay sabi niya, gusto ko po kasing tumugtog ng drum set. Then why do you want to play the drums? Sabi ko, ano yung dahilan? Bakit mo gustong tumugtog? Ang ganda ng sagot. Parang gusto ko marinig doon sa mga adult. Sabi niya, gusto ko po kasi maglingkod sa Lord. Amen. Di po ba? So, bilang lingkod ng Panginoon, it's amazing to hear na isang bata ay mayroong ganung puso.
it's a good thing na narinig ko yung desire ng puso ng isang bata na sa kamusmusan pa lamang niya ay meron na siyang hangarin na mapaglingkuran ang Diyos. Kayo po ba ay may hangaring maglingkod sa Diyos? Amen. So yung binigay sa akin na tema, from the theme, Secret to a Joyful Life, Blessing. Sabi, yung pagpapala, natural naman, di ba, na kapag ka-bless ka, masaya ka. Meron ba ditong bless na malungkot? Pagka malungkot ka, hindi ka bless. Ganun ba? Amen. Pagka masaya ka, bless ka. Amen. Kaya tignan niyo yung mga katabi niyo. Are they happy now? Amen. Are they full of joy? Are they full of gladness? So yung aking topic ngayong umaga, and I want everyone to listen very carefully. Serve God. Paglilingkod sa Diyos. No? Maglingkod sa Diyos. It's important na alam natin yung katagang paglilingkod. Di po ba? Parang nagtatrabaho ka, you want to enjoy life, you want to earn a living, nagtatrabaho ka, ano yung ginagawa ng iba until midnight and even double time working to earn a living. Pero wala nang time para kay Lord. Naubos na yung oras, naubos na yung lakas doon sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay, nakalimutan na yung pasalamat para kay Lord. Amen. Amen. So, samahan niyo po ako na tumayo. Let's open our Bible, if you have the new, in the book of Luke, Lucas chapter 1. Ito yung ating talata from Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito sa verse 46, Luke chapter 1, verse 46. At ganito po yung sinasabi, ang puso ko'y, sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Verse 47, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Verse 49, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. At salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na naririto na nagtukol ng kanilang oras, ng kanilang panahon upang makapakinig ng iyong mga salita, ng mensahe ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa at hinihiling ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang pumukaw sa mga puso't damdamin ng iyong mga anak na naririto upang ang iyong mga salita ay magsilbing kalakasan po nila. Magbigay ito, Panginoon, ng pagbabago sa kanilang buhay sa bawat araw, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong pagpapala ay sumagana sa buhay ng iyong mga anak at ang iyong biyaya, Panginoon, ay maranasan sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palapakan po natin, He's the God. So there's a lot of blessings we receive from the Lord. Iba't iba. At yung the best blessings that we receive from the Lord is when we came to know Christ. Amen? When we are one with Christ, nung natutunan natin na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon. At yan yung sinasabing changed life. The changed life, ito yung binagong buhay. Dati malulungkutin ka. Dati
naaburito sa mga problema, but God has full of joy, no? Nabago yung ating pananaw, no? Nabago yung ating pagkilala, yung pananampalataya, at natutunan natin na meron palang kapayapaan at meron palang kagalakan sa Panginoon. Amen. So we have the joy, we have the peace, and we became children. As we received Christ, we became children of the living God. Amen. And of course, meron tayong masasabing tahanan. Dito, kabilang kayo sa tahanan ng Diyos. Amen. At kapag nabago yung ating buhay, di po ba, nagkakaroon tayo ng good reputation. Amen. Diba? In the community, dati ito, pagsuray-suray lang ito na naglalakad dito. Pero ngayon, Biblia na ang tangan. Amen. At ang amo na ng mukha. Amen po ba? Amen. Dati kapag nakadaan ako doon sa kanto, kung sino-sino yung kausap nito, iba't iba yung mga kinukwentong buhay. Pero ngayon, ang kinukwento na, si Jesus na ang Panginoon. And that's evangelism. Yan na yung ginagawa. No? Whenever we talk with someone, when we have the opportunity to talk with someone, hindi nawawala yung desire na ipakilala ko si Kristo. Amen. Di po ba? Eh, sabi nga, pag titignan mo yung lumang buhay, ayoko nang maranasan. Hindi ko na para balikan yung lumang buhay. Bakit? Pinalaya na ako ni Lord doon. Amen. Sabi ko nga, sabi ko kay Missy, sabi ko sa wife ko, na-imagine mo ba yung itsura mo doon? Long hair, but now, no hair. Pero sabi nila, gwapo daw yung walang ano. Amen. At pag-ibig, no more shampoo. Amen. Amen. Iyon yung joy, di ba? Kahit na there are things na ayaw mong nangyayari sa'yo, pero dahil meron ka ng joy sa Panginoon, alam mo na merong gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. Something different against your mind. Yung ginagawa ni Lord, sometimes, hindi yun yung iniisip natin. Diba? Hindi yun yung na-imagine natin. Pero, ginagawa ni Lord sa iyo, ginagawa ni Lord sa akin, para tayo magalak. Amen. And that is a full of surprises. Amen. Amen. Kaya nung Christmas, I'm not expecting something to receive. And most of the time, gano'n naman yung kaisipan ko, I learn to give. Na natutunan ko na yung nagse-share because I believe na when God bless you, you will become what? A blessing. Naging blessing na po ba tayo? Amen. So, maging blessing tayo dun sa iba na nangangailangan din, no, ng kapanatagan ng loob, nangangailangan din ng kapayapaan, nangangailangan din na magkaroon ng kasiyahan. Huwag natin akilin sa sarili natin na tayo lang yung masaya. Pasayahin natin yung iba. Paano? Hindi lang sa may ibibigay natin na pera or things, kundi i-share natin yung magandang balita. So napakarami natin pagpapasalamat. We are grateful to God for all the things that comes from Him. Ako, sobra-sobra yung pasalamat ko sa Panginoon. When I was diagnosed with black arteries, yung mga anak ko, syempre,
nag-aalala sila. But for me, sabi ko, it was a challenge of faith. It was a challenge of faith. It was a challenge of our trust in God. At sabi ko nga, ay sabi ng Panginoon na put your trust in Him. Trust in the Lord with all your heart. With all your mind, with all your strength, no? With all your souls. Your body, your soul, and spirit. Believe that God is moving and touching you. At kapag tinatouch ka ng Panginoon, merong pagdaya. Amen. Amen. Yung binabanggit ni Pastor kanina, anointing, the anointing of the Spirit, the anointing of oil. Malaki yung nagagawa ko ng pahid at malaki yung nagagawa ko ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. The flow of the Holy Spirit, no? Lahat ng blessings na yan na tinatanggap mo, it is because the Holy Spirit is moving and touching your life. Amen. So, ito yung sinasabi ko kanina na pinaka the best blessings that we can have is the special relationship with Him. Napakahalaga mo sa Panginoon. Napakahalaga natin sa Panginoon. Amen. At yung nagpapahalaga sa atin, pinaka-makapangyarihan sa lahat. Amen. Nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin at nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Diba? We are blessed. With that relationship, ingatan po natin yun. Ingatan po natin na huwag tayong mapalayo muli sa Panginoon. Minsan na tayong napalayo at binalik tayo ng Panginoon, ingatan na po natin yung relasyon na yan. Sabi mo sa'yo katabi, manatili ka sa Panginoon. Kaya ganda ng awit din natin kanina. Manatili sa iyong lihim. Hindi ko na alam yung pero I was blessed by that song. Ang sarap kong i-meditate every day, in your devotion. Sabi pa, when you are being blessed, then you become a blessing. Ano sabi ng Panginoon kay Abraham? I will bless those who will bless you. To have a joyful life is to be a blessing to God and to others. So dito sa ating pong binasa, sa aklat po ng Lucas, ito po yung life ni Maria and how did Maria serve God? Paano ba masasabi natin na nakapaglingkod si Maria sa Diyos, sa ating Panginoon? First, she magnified the Lord. Everybody say magnify. So dinadakila niya ang Panginoon, itinataas niya ang Panginoon, pinupuri niya ang Panginoon. So sabi niya doon sa verse 46, and Mary said, my soul that magnify the Lord, in the King James Version. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Mary was chosen by God. Ang dami namang tao, ang dami namang babae, pero si Maria ang pinili ng Diyos para maging childbearer. Siya yung carrier ng ating Panginoon. Amen? Siguro kung magkakaroon ng canvassing, ang daming mag-a-apply, ako na lang. Ako na lang ang magbubuntis niyan. Panginoon pala yung ibubuntis Diba? Pero napaka-humble po ni Maria. Napaka-humble po niya. And she fears the Lord. She lived a righteous living, na matuwid. Yun naman yung pinipili ng Panginoon, yung mga righteous. Yung
pagsasalinan or gagamitin ng Panginoon. Yung task ng Panginoon na dapat siya yung gumagawa, pumipili siya ng mga tao na gagamitin, like Maria. Dahil matuwid siya at may takot sa Panginoon. So, how can we magnify the Lord? Paano ba natin dadakilahan ng Panginoon? So, first, dapat meron kang good report. Ano ibig sabihin ng good report? Yung bang sa community, sino ba? Sino ba yung si Brad, si sister pala. Being a good report, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 7, sabi dito, bukod dito kailangan mabuti ang pagkakilala. Mabuti ang pagkakilala sa Kanya na mga hindi sumasampalataya. Amen. Amen. Hindi lamang po tayo doon sa mga tayo magkakakilala, pero outside. Sa labas po ng simbahan, magkakakilala pa rin po ba tayo? Sino po ba yung company po natin, sinasamahan po natin? Sino ba yung mga nakakasalamuhan po natin? Sino po yung acquaintances po natin? Sabi dito, upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Good report. Meron po ba tayong good report? Pagka yung pasahan na, yung, sa mga nag-aaral, yung pasahan na, ano yung mga nakikita natin, pinopost, di ba? Top honors. Ang ganda ng pagkilala. Di ba? Summa cum laude. Magna cum laude. Yung iba, balik laude. Ano? Valedictorian. So, hindi yung sinasabing yung pagkatao, your personality speaks of who you are. At makikilala lamang ikaw ng tuluyan, first, your family. Di po ba? Ang unang-unang nakakakilala sa iyo kung sino ba, kung ano ba, ang iyong pamilya. In the score of 1 to 10, in rating 1 to 10, ano ba yung ratings natin sa pamilya natin? Perfect score ba? 10? Na, okay, Lord. Bakit marami hindi makaakay sa Panginoon? Even their family members hindi makasama. Kasi, hindi good report. Diba? Until the time comes na totally surrender ka na kay Lord, madadala mo ang member ng iyong pamilya. Amen. Parang ang hina ng tunog. Parang bakit hindi tayo maakay? Minsan, asawa mo hindi mo madala. Ito dito yung mag-asawa lang din dito. Okay, mahinga. Be proud. Magkasama kayo. Praise God. Tapos, yung ating mga anak. Diba? Yung ating mga anak. Sino ba yung idol nila? If you're not the idol of your son, your daughter, hindi mo sila madami. Diba? Hindi mo sila maakay. Then, what serving God is for? Nagsaserve ka kay Lord pero hindi mo madala ang iyong pamilya. Family is your first ministry. Amen. Amen. Our first ministry is our family. Unahin natin ang ating pamilya. Dapat ang pagpasok ng ating bagong taon, result of this, ilagay natin sa puso natin, dadalhin ko ang member ng aking pamilya dito. Huwag natin
sasabaw sa kaaway. No? Mahal pa natin yung member ng ating pamilya. Huwag natin ibigay kay Satanas. Dalhin natin sa Panginoon. Love your family first. Hindi po pwedeng andito ka, masaya ka, malungkot ang pamilya mo. Hindi po pwedeng andito ka, naglilingkod na dito, pero ang pamilya mo kung saan nakahandusay. Nakakalungkot. Hindi po ba? But that's the realization. Until such time na ikaw ay totally surrender sa Panginoon at nabago ka na, nabago na yung pag-uugali mo, nabago na yung pananaw mo, priority mo na ang Panginoon, then that's the time makikita ng pamilya mo, totoo na yung asawa. Totoo na yung ate ko, totoo na yung nanay ko, totoo na yung kapatid ko. Hindi natin sila madadala kung tayo mismo hindi pa tayo totoo sa Panginoon. Amen. Amen. Wala na kayong uupuan dito kapag dala nyo na yung mga pamilya ninyo. Second floor na, gusto ba? So, kailangan natin na maging totoo. No? Our family is our first ministry. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 4, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sinusunod po ba tayo? O tayo yung sumusunod? Hello? Amen? How other people believe that you magnify the Lord if your own family does not believe in your testimony? Diba? Paano sila maniniwala sa iyo? Paano sila sasama sa iyo kung yung testimony mo, yung report mo is not good? Pag nandito ka sa church, ang amo mo. Pero paglabas mo ng church, what? The same? Nakaharapan, may nakaharapan o wala? Dapat praise the Lord ka ba? Amen. Hindi pa palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, kung ang sarili nating sambahayan ay di nakukumbinse na tama ang relasyon natin sa Panginoon, how can we bring them to Christ? How can they accept Christ in their lives kung hindi nakikita sa iyo si Kristo? Amen po ba? Amen. Pasensya na kaya, ito ay sermon. Kaya nga, preaching and sermon. Merong pagsaway, merong pagtutuwid, merong pagsasanay. Amen. Masanay kayo na tinatamaan. Dahil kapag tinatamaan kayo, the Holy Spirit will move, will touch you, at ikaw-pangkin ka na huwag mo nang ulitin yung ginagawa mong balok. Amen. Kaya nung nagpapasimula ko akong mananampalataya, nagsisikuhan kami mag-asawa. Why? Dahil lagi na kami itong pastor na ito, lagi ako pinapatamaan ito. No? Pero salamat sa Panginoon dahil natatandaan ko yung mga mensahe na hindi ko pala yung dapat hinahakpaman, hindi ko pala dapat yung ginagawa. No? Natuto ako na makontento sa anumang bagay. And that's important. Yung blessing always is not enough for us. Diba? Hindi tayo nakokontento eh. Ang gusto natin, more blessings pa. Pero alam ng Diyos kung alin talagang totoong kailangan mo. Amen. Yung kailangan mo, doon ka lamang ipipin ng Panginoon. Yung sobra, maglalayo sa iyo sa Panginoon. Nakakalasing, di ba? Yung tagumpay, nakakalasing. Yung sobrang dami ng pera, nakakalasing. Yung sobrang dami ng kayamanan, nakakalasing. Parang ayaw na bumaba.
Pero take note, ang hirap po pag nakaakyat ka na doon. Diba? Ayaw mo nang bumaba doon. Kaya sabi, be contented. Be content in everything. No? Ano man yung meron ka, pasalamatan mo ang Panginoon. Kung wala kang hamon ngayon, baka next year meron. So, magpakita ka ngayon sa Panginoon na, Lord, sa iyo lang ako umaasa. So, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. You magnify the Lord, then focus mo lang ang buhay mo sa Panginoon. Siya lang yung bida. Amen? Sabi niya natin, si Lord ang bida sa buhay ko. Si Lord ang bida sa buhay ko. Next, si Maria ay nagagalak. No? Sabi dito, sa verse 47, and my spirit had rejoiced in God, my Savior. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So ano yung sabi dito? Rejoice in the Lord. Si Maria ang unang example ng mga nabubuli. Uso yung mga bulihan di ba? Yung mga buzzers, ang dami ngayon. Kapag nag-post ka at hindi maganda yung interpretasyon sa mga post mo, may mga buzzers. And during that time, si Maria was also experiencing bullying. Oh, ikaw, pinili. Sino ka para piliin? Pero nagalak siya. Though Mary knows that someone will mock her because of her pregnancy, sabi siguro ng siguro nagtaling niya ng boyfriend. No? Kaya buntis siya. Pero alam na ni Mary na mangyayari yung mga bashers na may mga magmamak sa kanya. Pero nagalak siya sa Panginoon. Yung spirito niya nagagalak. Why? Kasi yung dinadala niya, pinaka makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Divine, holy, yung kanyang dinadala. So, in serving the Lord, some will mock you, kukutyain ka. Yung pagpunta mo pa lang dito, mayroon ng mga namumutya. Saan ka pupunta? Sa church. Uy, maghuhugas ng kasalanan. Ano? Maghuhugas ng kasalanan. So that's the reality na meron talaga tayong mga ganong sitwasyon. May kumukutya sa atin. Some will bash you and challenge your faith. No, inahamon yung pananampalataya mo. That's why ang interpretations natin doon ay merong gustong pumatay na kagalakan mo sa Panginoon. Diba? So, galak na galak ka sa Panginoon, and then all of a sudden, may mga nangyayari na parang hinahandangan ka ng Panginoon na maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nung first time ko na magkaroon ng kotse, sabi ko, paano kaya ito pag wala itong gasolina? Hindi kaya ako kukutyain ng mga, may kotse ka nga, wala ka naman pang gasolina. Diba? Paano mo naman itadrive yung kotse kung walang gasolina? Pero doon ko nakita kung paano ang Diyos ay kumikilos kapag totoo ang iyong kagalakan sa Panginoon. Amen. Paglabas ko ng garahe, empty. Empty yung gas. And paano ako pupunta doon sa Bible study, sa cell room? Sabi ko, Lord, kung naipagkaloob mo sa akin yung 4 na gulong na ito, ipagkakaloob mo rin yung maintenance nito. Amen. 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 When God gave you something na para magamit sa kalwalhatian ng Panginoon, huwag kang mag-aalala.
Ipo-provide ni Lord yung kaparaanan niya, ipo-provide ni Lord yung mga resources para masustain ang iyong ginagawang paglilingkod. Simula nung kumakbang ako for full-time ministry, yes, hindi ko sinasabi na lagi namang nag-uumapaw. There are times na dumadating din yung parang kulang. Pero doon ko nakikita na merong kamay ang Panginoon na iniaabot. No, para yung ministry na pinagkatiwala ng Lord sa iyo ay magtuloy-tuloy. Amen? Kailanman hindi nagbabaya ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya mayroon sinasabing double honor. You are worthy of double honor. No? Kinikilala ka, you are being recognized, and of course, there is provisions. Diba? There is protection. The glory of God is moving and nagpo-flow sa iyo. Yan yung anointing. At yung anointing na yan, nagpo-flow yan down to the congregation. Kaya sabi mo siya katabi, always rejoice in the Lord. Huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot. Si Maria hindi natakot eh. Maraming kukutya sa kanya dahil nagbuntis siya. Pero nandun yung kagalakan niya na ang Diyos ang pumili sa akin. At tanggapin natin niya na we are here because we are chosen. Amen. Amen. What you do for the Lord will not be in vain. In 1 Corinthians chapter 15:58, ano sabi? Magpakasipag kayo, magpakatatag kayo, no? Sapagkat magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Sabi, hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong pagpapagal. Amen? Ano ibig sabihin ng hindi nawawalan ng kabuluhan? There is always challenges, no? There is always challenges in life. Pero merong kaparaanan si Lord. There are ways and means that God will give you upang malampasan mo, mapagtagumpayan mo yung mga pinagdadaanan mo. Si Apostol Pablo ay maraming pagsubok na pinagdaanan. But still, he rejoiced in the Lord, working for the Lord. Nakulong siya, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Nagkasakit siya, naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Nabingit ang kanyang buhay, halos mamatay, nawasak yung barko ng kanyang sinasakyan. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen. Diba? Kahit ano pa yung mga dumarating sa atin, alam ng Diyos yan at meron siyang gagawin para sa atin. Amen. To overcome everything. Amen. Yung mahalaga, masaya ka sa Panginoon. Amen. Kaya kami noon na kahit na sayad na, hindi nila alam na sayad na pala si Bishop, no? Hindi nila alam na may pinagdadaanan pala sa Bishop. Why? Eh mayroong kagalakan. You fix your eyes on Jesus, you're not fixing your eyes on problems, you're not fixing your eyes on crisis, you fix your eyes on Jesus who is above all. Amen. Amen. Pangatlo na tayo. Serve with a humble spirit. No? Si Maria ay naglingkod sa Panginoon, sabi dito sa verse 48, for he had regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito mula kayo ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahaliling lahi. No? Serve with a humble spirit. So, dapat makita sa atin na namumuhay tayo, no, ng authentic Christian living. No?
Authentic, ibig sabihin ng authentic, ano yun? Totoo. Tunay, hindi fake. Hindi balat kailan, kundi totoo. Hindi pa imawaw lang. Ang bida palagi si Lord. Amen. Nagpapakababa ka, itinataas ng Panginoon. Amen. Nakikita ng Lord na nagpapakababa ka, siya yung magtataas sa iyo. Amen. Amen. So that's it. Yun yung principles na pangawakan natin. Yung pagpapakababa, there are times na hindi ka laging babang-baba, kundi ginagawa ng Panginoon, itinataas ka. Huwag mong hamakin yung sarili mo. Ay yung iba, parang nahabag ako sa sarili ko. Yun ang gustong-gusto ng diablo, yung mahabag ka sa sarili mo. Kasi pag nahabag ka sa sarili mo, hindi mo nakikita si Lord. Na hindi mo pinapahalagaan si Lord, ang mahalaga sa iyo, sarili mo lang. Amen. Pero kapag itinataas mo ang Panginoon, nagpapakababa ka, tinataas mo ang Panginoon, hindi mo na mamalayan, itinataas ka na ng Lord. Meron akong isang member na talagang babang-baba siya. Nakita ko naman yung pagsusumikap niya. Gustong-gusto niya talagang maglingkod sa Panginoon. Mahirap unawain ng umpisa kasi medyo, alam niyo, yung ugali kasi pag natutunan mo na isang ugali, parang ang hirap niya i-twist, no? Lalo't may edad-edad na. Parang ang hirap ng baguhin pag may edad na. Sabi nga ay, yung puno daw na bata pa, kung pwede pang hubugin. No? Pero pagka yung puno ay matanda na, hindi mo na siya mababaluktot. Di ba? Pero nakukuha na mabuhay na sa pagsisaga. Tsaga-tsaga lang sa pagtuturo, and then later on, ginagamit siya ng Panginoon ngayon. Nag-confess siya. No? Nag-confess siya sa akin ng mga, kahit na matagal-tagal na siya sa church, sabi niya sa akin, Bishop, meron akong gustong i-reveal sa inyo. Sabi ko, tungkol saan? Tungkol sa buhay ko. Nasyak ako sa revelation. Sabi niya, meron po akong chicks. Oh? Totoo ba yan? Oh. Pero pinalimuran ko na po. Kasi nararamdaman ko po walang nangyayari sa buhay natin. Ma-attend siya ng church every Sunday. Pero sabi ko, mukhang fake nga yung ano mo fake nga yung magalakan mo. Yung hindi mo mapakla, hindi totoo, hindi authentic. Sabi niya, opo. Kasi nakukonsensya na po ako yung mga time po na yun. Pero ngayon po, sabi niya, taas kamay ko ako, harap ako sa Panginoon. Tinalikuran ko na po lahat. Ibig sabihin, may mga pumapasok sa loob ng church. Hindi pa total surrender, hindi pa authentic yung pamumuhay. Hindi po yung nakakatulong. Hindi po magbibigay ng kapayapaan sa atin kung may ganun po tayong pamumuhay. Na itinatago natin doon sa iba, pero kay Lord kaya. Amen. Kaya yung awit din kanina, hinihim at yung lihim, wala nang lihim sa Panginoon. Kaya kung meron po tayong mga ginagawa against the will of God, lalo na yung kalimari-mari na buhay, yung pangalo niya, hindi po yung kinakasihan ng Panginoon. Hindi po sinasamahan ng Panginoon. Parang pakiramdam lang natin okay lang, pero tandaan po natin, kapag nahaya, ito ba,
Parang pinapahiya natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi niya sa akin, Bishop, salamat po sa mga aral na naririnig ko po sa inyo. Salamat po sa mga walang sawang pagsaway po ninyo. Salamat sa mga walang sawang pagtutuwid po ninyo sa amin. Salamat sa walang sawang pagsasanay po ninyo sa amin. To God be the glory, sabi ko, hindi ko man alam kung ano yung ginagawa ninyo. I just speak what God wants me to say. I just share what message that God wants me to share. Pero hindi ko alam kung ano yung buhay nyo. Amen. Hindi ko alam kung ano yung mga nakatago sa inyo. Pero naniniwala ako, as I look to each one, meron pang usap ang Lord sa amin that you are hiding something. And God wants you to surrender that now. Amen. Papasok tayo ng New Year. Do you want a peaceful New Year? Gusto ba natin yung bagong taon, 2025, ay bagong ikaw? Ganyan yun. Gawin na natin na burahin na natin, talikuran na natin, pagsisihan na natin yung mga ginagawa natin against God. Hindi natin mararamdaman yung kagalakan, na hindi natin masasabi, we are magnifying the Lord kung meron tayong nakatagod na patuloy natin ginagawa. Hindi natin masasabi na we are humbling ourselves before God. Kung yung mga ginagawa natin na nakatago, na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, ay patuloy natin ginagawa. So we are entering into 2025. Alam ko may mga goals tayo sa buhay. Pero gawin po natin goal sa buhay yung talikuran, yung masasamang gawain po natin. Talikuran po natin yung mga hindi ka nais-nais na hindi makakatulong sa atin. Amen? Amen. Like Maria, si Maria nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. Kinilala niya ang Panginoon na merong magagawa sa buhay niya. And that's it. Pinili siya ng Panginoon. Binigyan siya ng pribilegyo na maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Without Maria, being the mother of our Lord Jesus Christ, naniniwala ako wala po tayo dito sa lugar na ito. She was an instrument para si Kristo ay lumabas na banal dahil siya hindi kailanman sinipingan ni Jose during the time na nagbuntis siya. Lalang ng banal na Espiritu. It's the work of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya yung paglilingkod po natin, samahan po natin ng kababaan. And finally, dito po tayo magtatapos. Expect great things from God. Expect great things from God. So, si Maria ay nag-expect na may gagawin ang Diyos. Amen? According to William Carey, sabi dito, expect great things from God and then great things for God. So kung alam natin yung mga nagiging sagabal sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin, kasalanan, kasamaan, yung mga maling ginagawa natin, yung mga traditions na sinusunod natin, talikuran po natin yun. Sabi dito, God chose you to attempt great things. Pinili ka para kumakbang ng dakilang bagay, na gumawa ng isang dakilang bagay. Ano yung dakilang bagay? Itaas mo, papurihan mo ang Panginoon. Amen? Amen. Magalakar palagi sa Panginoon. At
maglingkod ka ng may kababaan sa Panginoon. Yung spirito natin, i-connect natin sa Panginoon, sa spirito ng Panginoon. Yung buhay natin, i-connect natin sa Panginoon. Dahil alam natin na yung ating commitment, yung ating contentment, yung ating confidence is in God. Amen. Amen. Kanino po ba yung commitment natin? Sa tao po ba? Commit yourselves to the Lord. Amen? Amen. And be contented sa anumang meron ka. Kung meron ka ngayon, salamat. Kung wala ka ngayon, expect great things from God. Dahil meron ginagawa ang Lord. God chose you to attempt great things. So, gawin natin yung pinakamainam. Your priority, our priority, is to glorify God. Tumayo? Alam natin na hindi nagkukulang ang Panginoon. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin, lagi siyang merong katugunan. Kaya ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon na hindi mo natanggap ng 2024, maaaring may mga kahilingan ka na hindi mo na-receive. There's still 3 days to go or 2 days to go. Hindi pa tapos si Lord. Amen? Kilala ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. At nais niya na iparamdam sa iyo, ipataman niya sa iyo yung magandang plano niya at ang pag-ibig niya sa iyo. Lumapit ka sa Kanya, talikuran mo, pagsisihan mo lahat ng mga nagawang pagkakamali, lahat ng mga nagawa mo against the will of God. God loves you. Mahal na mahal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Expecting great things to happen as we enter into 2025. Believe that God is a God of surprises. Believe that God owns everything and nothing is impossible with Him. Kung sa palagay ko, sa sarili ko, hindi ko kaya, sa sarili mo, parang imposible, posible yan sa Panginoon. Magagawa yan ng Panginoon para sa iyo. Just be authentic in your Christian life. Maging totoo ka sa ibang buhay Kristiyano. Maging totoo ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Bituin na iba't iba yung level of serving God. Iba't iba yung pagkatawag sa atin. But we have the same God. Isa yung ating Diyos, isa yung ating Panginoon na nakakaalam. Kung ginagawa mo yan na may katotohanan, totoong higit ang Panginoon sa iyo. God allows something that is against our will, against our minds. Hindi natin minsan gusto yung nangyayari, but God allows these things to happen so that His power will be revealed to us. Kung mapahayag ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah. Father God, narito ang iyong mga anak. Ginalaw silang lahat by names. Isa-isa. Ikaw ang pumili sa kanila, Panginoon. At naniniwala ako
alam mo yung in and out of their lives. Kung sila nagiging totoo sa iyo o hindi. But this time, Lord, I believe ang bawat isa nagsisisi. Tinatalimuran yung mga lumang buhay, yung mga lumang ginagawa, at magpapakalbo na. Entering 2025, Lord, there will be a breakthrough that comes from you. Yes, Lord. I speak breakthrough in finances in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I speak breakthrough in relationship. Magkakaroon ng reconciliation yung mga nagkakaroon ng mga itwaran sa kanilang personal life. Salamat po, Panginoon, sa visitation of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa magandang plano mo para sa buhay ng bawat isa na namin dito. At dinedeklara ko sa pangalan ni Jesus na by 2025, there's an overflowing blessings upon blessings and favor upon favor be upon everyone na narito, every family, Lord, nagalhin ng iyong mga anak dito, ang mga anak, ang kanilang asawa, sama-sama, Panginoon, na magpupuni sa iyo at patuloy na lalago ang iglesia nito, marami ang maabot sa kaluluwa. Lord, I pray for Pastor Mal, Pastor Baby, Lord, sila na itinagawa mo, Panginoon, bilang founder at tagapanguna ng iglesia nito. Patuloy mo po sila bigyan pagkalooban ng malakas na pangatawan, na maayos na kalusugan, na malinaw na isipan, at patuloy na ikaw mabigyan ng karangalan, ng kalwalhatian, at ikaw po, Panginoon, patuloy na mapapurihan at pagpakailanman sa anong buhay. Lord, ialin po po sila, Panginoon, ang iyong mga nakapangyarihan at lahat po ng kanilang mga plano at gagawin by 2025. Lord, tinigyan po namin, Panginoon, sa oras nito. Ikaw gagawin ito